Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Jay Sonza, isa pong political commentator. Sir Jay, good morning. May buntag, Jade at Admar Pumuli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Jade. Maraming salamat, Admar. Magandang umaga po. Po, siguro may mensahe kayo ngayong EDSA People Power Revolution sa ating mga kababayan muna. Holiday ba? Holiday ngayon, ano? Oh. Di po, gusto ng mga dilaw na i-declare as non-working holiday. Oo. So hindi pa holiday nga ano. Bali, kung di ako nagkakamali, ito yung ika-4 na pong paggunita, no? Yes. Sa EDSA Mutiny, cum People Power. Kasi para tama yung ating mga information sa mga nanonood, nagsimula ito bilang isang mutiny ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense. At ito ay nauwi sa panawagan ni Cardinal Sin na kalaunan ay tinawag nilang EDSA People Power. Naka-aaliw lang na gunitain na sa ika-4 na pong anibersaryo ng People Power ay yung nag-People Power ay ang dayunin noon ay para paalisin yung diktador, ano? Yung pamilya. Pero ngayon nakabalik na sila, no? 40 years. Tapos yung nag-People Power, ang siya ngayong sumusuporta doon sa ipinipol power. So medyo masalimuot ng konti ang sitwasyon, pero yan ang realidad, no? Pinapakinggan ko yung mga samot-saring reactions ng ating mga kababayan. Marami ang nadidismaya dahil nga yung ipinaglaban ng People Power na pagbaka sa corruption, pagpaayos ng ekonomiya, lahat kabalintunaan ang nangyayari ngayon, no? Our economy is in bad shape. Tourism is bad. Foreign direct investment is bad. Mukhang suko na rin yung Monetary Board at Bangko Sentral ng Pilipinas. Medyo bantulot sila na magkaroon ng fiscal intervention, ano, sa ekonomiya dahil hindi naman po pwede yung gustong mangyari ni Senator Risa Hontiveros na mag-imprenta ng maraming pera, no? Kasi you have to back it up with gold reserves. Ang tanging talagang napapatatag na lang sa ekonomiya natin ngayon ay yung remittances ng mga overseas Filipino workers. At the same time, nagkalinsabay naman itong commemoration ng EDSA, People Power or Mutiny, ay itong katatapos lamang na ICC confirmation hearing ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, who was extrajudicially renditioned to a foreign country and kung pakinggan natin yung lahat ng report, mismong ang gobyerno natin Pilipinas ang nagkanulo sa kanya sa The Hague sa Netherlands, Jade. Opo, ano namang masasabi po ninyo? Speaking of ICC confirmation charges doon nga sa hearing kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nasa ikalawang araw, tapos na. Magde-day 3 na nga itong confirmation of charges, Sir Jay. Pero based on your assessment sa monitoring po ninyo, ano ho ba yung nailatag ba ng maayos ng prosecution yung kanilang mga presentasyon laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa defense side, walang duda na maayos yung pagkakasalansan ng kanilang argumento na ito ay walang dapat kinaso, walang dapat hinaharap na kaso at ito'y dapat na i-dismiss at pauwi na, no, sa Pilipinas ang dating Pangulo. Kung doon naman sa panig ng taga-usig, nanghihinayang lang ako kasi ang dami-dami at laki-laki na ng gastos, no? Tapos nadagdagan pa ng expose kahapon na meron palang ginastos, no, na maleta para sa mga investigador nito. Yung mga humaharap ngayon dyan sa panig ng taga-usig
especially yung mga taga-ICC, no? Unfortunate lang kasi tinitingnan ko bakit puro dyaryo yung isinasampa, walang matibay na hindi ganun siya katibay kasi ako matagal akong reporter sa Justice and Court, no, sa Pilipinas. Pagka humarap ka kasi sa kaso, narinig mo, pag pinapanood mo yung mga panig ng taga-usik, pag nag-present sila, talagang istakat no, yung nakasalaysay talaga, nakasalansan lahat yung mga katibayan. Hindi yung puro cut out lang ng newspaper o kaya video clip ng isang balita, ng isang telebisyon. Wala pa akong nakitang nanalong kasong ganun eh. Unfortunately, Admar, Jade. Opo. Sa tingin mo, tama yung ginawang desisyon ng dating Pangulong Duterte na hindi dumalo nga dito sa confirmation of charges hearing dyan sa ICC? Kung minamahalaga mo ang pagiging Pilipino at ikaw ay isinasakdal sa isang dayuhang korte, talagang kahit ako, hindi ako harap. No? Tama yung desisyon niya not to recognize the court because meron tayong existing judiciary sa bansa. Matibay ang ating judicial system, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga regional trial court, at kung meron man dapat duminig sa mga kaso, kung ito man ay talagang kaso, dapat dito sa Pilipinas dahil dito nangyari ang kaso. Pangalawa, yung sinasabi nilang, kasi binugbog tayo ng mga istorya noon, no, sa media, especially sa traditional media o mainstream media, na 20 to 30,000 yung biktima ng extrajudicial killings, only to find out pagdating dito sa anong pangalan nito sa confirmation hearing, ilan lang, no, yung I think less than 50 ang kanilang tinukoy na kaso, at doon sa 49 or so na kaso, 3 lang yung sinasabi nilang pwedeng iugnay. Ito mula sa mismong taga-usig or yung complainant, no? 3 lang ang pwedeng direktang iugnay, yung dating Pangulo sa sinasabi nilang crime against humanity. Again, ang basis nila ay sapagkat merong mga speech yung dating presidente na kapag ka ikaw ay ginulo mo ang aking mga Pilipino at ikaw ay involved sa droga, ipapatayin kita, which is an hyperbole. So, nangingiti ako, naiinis as a student of law, no, at taga-Masid, na bakit ganito kababaw yung anong tawag nito. Tapos may isa pang Pilipinong abogado na para bang kinukutya niya yung buong lahing Pilipino na hindi magandang tingnan at hindi magandang pakinggan, Admar, Jade. Po. Since mismo ang dating Pangulo nang nagsabi, tanggap na niya yung kanyang magiging kapalaran dyan po sa ICC, Sir Jay. Sa tingin mo, dapat pang ituloy ng mga ng legal team yung pag-participate nga dito sa confirmation of charges hearing o sa kahit anumang hearing dyan po sa ICC? Well, wala choice, kasi nakasakdal siya and he needs to be represented. That's why he needed the lawyer. Pero siya, the mere fact that he is not participating, he is not attending, is already a manifestation ng hindi pagkilala dyan sa anong tawag nito, sa proceedings ng ICC. At sabi ko nga, kung may katotohanan at mukhang documented naman yung pakikipagkutsaba ng Marcos administration sa mga investigador ng ICC o sa mga kinatawan ng ICC nung sila ay nasa Pilipinas at sinasabing may mga pera pang involved, malaking bagay ito, no, sa anong tawag nito, sa credibility ng court, and it might not be good for the court to even proceed with the proceedings and just let Mr. Duterte go home to the Philippines. Kasi wala na, sira ng kredito nila eh. Paano maniniwala ngayon ang mundo na ang International Criminal Court ay patas samantalang lumalabas na sila ay bayaran, no? Kung paniniwalaan itong mga documented expose kahapon.
Po, mismo ang Pangulo din, di ba? Yung mga rason niya, hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC, kidnapping, Yes. itinuturo niyang kidnapping yung ginawa sa kanya at itinuturungan niya yung nasa likod yung administrasyon ng ni Marcos Jr. Dalawa kasi ang iniisip ko dyan Jade, ano? Kung itutuloy kasi yung hearing, kasi tandaan natin ito, preliminary pa lang ito, no? Kaya confirmation of hearing, ang equivalent ito sa Pilipinas, ay preliminary investigation, no? Malalaman dito kung merong sapat na dahilan para ituloy ang pagdinig sa kaso. So yan ang buod, no? Akala kasi ng iba, hearing na ito sa kaso, hindi po. Preliminary pa lamang ito para to determine whether there is reason para ituloy doon na sa korte na. Pre-chamber nga ito wala pa sa chamber. Pagka sinabi nilang hindi sapat ang ebidensya, wala nang didinggin na kaso, no? Pagka sinabing napatunayan dito na walang jurisdiction ng ICC, halimbawa, hindi na rin matutuloy yung bista ng kaso. So yan ang sitwasyon ngayon ng kasong kinakaharap o isinampa laban kay Mr. Duterte. So within 60 days, kung hindi ako nagkakamali, sa loob ng 60 araw, magdidesisyon ngayon ang korte kung isasampa nila ang kaso doon sa chamber mismo para dinggin ang kaso o dito pa lamang, kumbaga sa DOJ, sa National Prosecution Office pa lamang, dismiss na ang kaso. Ganun yun, Jade. Oo. So ito, nakikita na ito lahat ni dating Pangulong Duterte. Kaya ganun po ang kanyang sinasabi. Considering din na politika din, isa sa mga rason kung bakit nga andyan siya ngayon sa ICC. Tama ba, Sir Jay? Correct. Walang kahit na balibaliktarin mo yung mga argumento ng panig ng taga-usig, no? Yung foreigner, yung prosecution team ng ICC at maging yung mga abogado ng supposed to be EJK, no? Victims, wala ka talagang wala kang makitang poste ng kaso na matibay na magdidiin sa dating Pangulo. Yun ang problema nila. Kasi kahit na yung mga first year College of Law, pag ang basis mo ng charges mo ay cut out, no, ng dyaryo o splice tape ng video sa isang news report ng telebisyon, anong tawag nito? Lumalabas kasi hearsay na lahat yan, no? So wala akong nakikita pa so far. Yung fair na analysis na talagang magdidiin. Kasi kung may kasalanan talaga siya, no, at meron silang, kahit na yung dinala nila, tapos ngayon lumalabas pa. Speaking of families of victims, no, ng EJK, ngayon may lumalabas sa social media and even in international media na yung mga supposed to be pamilya ng biktima, hindi talaga mahirap kasi ang argument nila, Jade, Admar, ang naging biktima sa war on drugs ay yung mga mahihirap lang, no? Hindi yung mga malalaking anong tawag nito, tao, mga traders or yung mga drug lords, yung gano'n, no? Kundi yung mga mahihirap. And then you see families of victims, tapos nakasuot ng anong tawag nito, yung kasuotan na branded, no? Ang mga bag ay daang libo ang halaga, talagang magkakaroon ka talaga ng problema as a lawyer. Paano mo titindigan yung kaso, Jade, Admar? Isipin mo, naka Louis Vuitton, naka kung ano-anong mga branded na scarf and bags and damit. I don't know, paano nila ma-justify yung kanilang argument na may hirap lamang ang naging biktima ng war on drugs, Jade, Admar. Dalawang tanong na lang bago ko ipasa kay partner Admar, Sir Jay. Noong panahon ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sinasabi po ng prosekusyon na talagang
nagkasala itong si dating Pangulong Duterte dahil sa marami daw namatay during sa kanyang termino. Kung tatanungin mo yung taong bayan, yung mga Pilipino, ano yung kanilang saloobin? Hindi ho ba may mga lumalabas din na mas mataas yung kanilang pagtitiwala na nakikita po natin sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang laban kontra illegal na droga? Alam mo, yan pa ang isang problema ng ICC. How do you convict somebody who is beloved by the general population of a country? Tsaka ang project War on Drugs is a government project, no? It is a campaign of the government against drug infiltration in the country. Bakit hindi mo ngayon kasuhan? Conversely, ba't di mo kasuhan ngayon yung presidente ng Mexico na may campaign, may war on drugs? Yung Amerika, may campaign against war on drugs. Why single out Rodrigo Duterte of a small republic in Southeast Asia? So yan ang mga bagay na kanilang titimbangin ng pre-chamber ng ICC kung itutuloy pa ba nila ang kasong ito o hindi. Po. Huli na lang, bago ko ipasa kay Part Admiral Sir Jay, ang sabi po ng Vice Presidente, may pahayag po siya kahapon sa isang interview. Sabi niya, hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home. Hindi na namin pinag-uusapan yun. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, tinutukoy niya yung waiver letter ni dating Pangulong Duterte, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na possible o posibleng dito ako mamatay sa kulungan ng ICC. Nandoon yung nakalagay sa statement niya sa court na nagsasabi na hindi siya a-attend sa mga hearings ng confirmation of charges. Yan po ang naging pahayag ng Vice Presidente kahapon. Kayo mismo, personally Sir Jay, umaasa pa na makakauwi pa, makakabalik pa dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at dapat bang umasa pa ang mga Pilipino? Historically, walang kinasuhan ng anong pangalan nito, ng crime against humanity na nakalabas ng bilangguan, no, ng DAE. So, tama yung paniniwala ni Mr. Duterte na malamang at sa hindi ay hindi na siya makalalabas ng buhay. No? Unang-una, 80 anyos na yung mama. Pangalawa, siya ay may mga karamdaman na. No? So, kung ako man, halimbawa, ako ang anak ni Presidente Duterte, iisipin ko talaga mukhang sa itinatakbo ng kabagal yung kaso, no? Yung pagdinig dito sa preliminary pa lang. Tapos palagi na siyang nahihilo, na may mga report na inihimatay siya, nakikita na lang sa sahig, yung mga ganon. Mukhang talagang dapat nga, para hindi ka masyadong masaktan, tanggapin mo na yung katotohanan na maaaring hindi na nga makalabas ng buhay ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jay. Opo, Manong Jay, magandang umaga, maing buntag. Balikan ko Ay, lang good morning. kasi ginamit po ng prosekusyon yung termino na DDS. Para sa kaalaman ng lahat, kanino ba nag-umpisa itong termino na Davao Death Squad? Galing po yan, kung di ako nagkakamali panahon ng Commission on Human Rights, nung ang Human Rights Chair ay si Laila de Lima. Sila ang nag-coin ng Davao Death Squad. Kasi kami mga taga Davao, wala kaming alam na Davao Death Squad. Ang alam namin, merong Anti-Narcotics and Dangerous Drugs Unit, ang Philippine National Police, Davao City Police Office, na siyang nangangasiwa sa pagbaka ng paglaganap ng bawal na gamot sa siyudad ng Davao. No? Yung DDS kasi sa amin dito, ang ibig sabihin niya ay Davao del Sur. No? DDS. So wala kaming alam na ibang DDS kundi Davao del Sur. Opo, at marami ding nagbabanggit kasi during sa mga naganap dyan sa Davao City, media lang naman yung nag-formulate nitong salitang DDS. Correct. Actually, ang Manila media yan Kasi yung local media rito, ang tagal ko naman ditong naging media practitioner sa Davao City, wala naman kaming nire-report o nag-headline. Ako, naging editor ko ng People's Daily Forum. Wala kaming ni-headline na ganyan na DDS ang may pakana. Sinasabi namin,
baka vigilante, no? Yung mga ibang natatagpuan kasing lumulutang sa Davao River noon, dahil nga hindi naman inaamin ng pulis na sila may kagagawan, ang presumption namin o ang sapantahan namin ay posibleng merong mga pribadong tao na sukal na ang kalooban dito sa paglaganap ng bawal na gamot sa siyudad ng Davao. Opo. Kaya rin po ba ikabilang sa mga nagtataka kung bakit nung panahon ng Aquino administration, kung saan ay naging pinuno ng Department of Justice si Secretary Leila de Lima, at during that time ay local official pa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa lungsod ng Davao, hindi po siya nasampahan ng kaso sa kabila po ng nasa kanila na ang kapangyarihan, nasa national level na siya, DOJ Secretary, hawak niya yung NBI, may kakayanan siya na magpaimbestiga gamit ang NBI. Meron din dyan yung DILG, which is pinamunuan din niya ni Secretary Marojas, kung di ako nagkakamali. Bakit during that time na nasa local level, kasi kumbaga mas mataas sila, nasa national level sila, ang dating Pangulo nasa local level lang, mabot pa nga sa punto naging vice mayor siya ng lungsod po ng Davao, hindi po siya nasampahan ng kaso. Yun nga po kasi kung tutuusin, kung talagang merong extrajudicial killing, dapat po matagal nang nasampahan ng kaso. Kasi nga hawak nila ang poder, no? Lalo na si Leila de Lima na parang paggising niya sa umaga talagang ang pagmumukha ni Mayor Duterte noon ang kanyang laman ng kanyang paggising, ano? Dapat tsaka magaling siyang abogado. Unless of course ang sa tingin nila noon wala talaga silang maikakaso. Kasi puro kwento lang puro kwento na merong nilibing dito, may sinalvage doon, pero walang walang matibay na katibayan that will stand in court. No, it is not because they're afraid of si Digong, mayor lang ng Davao City yan, maliit na bayan sa Mindanao. Pwede nilang gawa ng paraan dyan sa Maynila, pero wala silang naisang pangkaso kasi nga sa kwento nga ng mga abogadong brad ko sa fraternity at mga sorority, judges, walang certainty of conviction kung magpapasaman. So, lalabas na nakakahiya ka bilang abogado kung magsasampa ka ng kaso na hindi naman titindig sa korte, no? So, isa yan. Pangalawa, ginawa kasing political propaganda, lalo na nung tumatakbo ng presidente si Mr. Duterte, na sige, bomba ng bomba against itong drugs, kasi nga akala nila anong pangalan nito, tatalab sa masang Pilipino yon. Unfortunately, yun ang dahilan kung bakit nanalo si Duterte, kasi ang sabi niya maglilinis siya sa Pilipinas ng mga tao o ng droga, alisin niya. Kasi yun ang centerpiece ang nangyari dyan, Admar. Nung maging mayor siya noong 1988, ang sinabi niya, lilinisin niya ang syudad sa mga kriminalidad, no? Lalong-lalo na yung drugs, no? So, nung tumatakbo siyang presidente, dahil nakita nga niya kung gaano laki ang problema at malapit na tayo maging narco state, naging naging battle cry niya yan. Kaya walang bago doon sa pag-upo niya, ay talagang kumbaga ginawa niya on a macro level, no? Yung campaign against drugs in the entire country. And true enough, kadami-dami. Walang ako, dito na lang sa aming maliit na bayan, walang tao na hindi natuwa doon sa war on drugs, sa totoo lang. Ang hindi lang talaga natuwa noon, yung mga kalaban niya sa politika, because they are using itong EJK na ito, as a political propaganda tool against Mr. Duterte. Opo, naging laman din doon sa confirmation of charges hearing
sa ICC, Yes. lalo na nung day one, Manong Jay, yung issue na palyado yung ating justice system sa ating bansa, pero nakatutok lang sa sinasabing ginawa ni former President Rodrigo Duterte. The rest okay naman daw. Sa tingin nyo katanggap-tanggap ito? And wala bang mga matataas na opisyal na nasampan talaga ng kaso na dito dininig sa ating bansa after nilang mamuno na talagang dapat iasa sa ICC ang isyong ito? Maraming nakasuhan nung war on drugs, no? Kaya nga imposible, kaya nga mismo ang presidente natin kasalukuyan at maging yung dating DOJ secretary ang sinasabi noon, no? Very on many occasions na in-interview sila na hindi pwedeng makialam ang ICC sapagkat we have a working justice system in the Philippines na marami katunayan. Yung pamosong Kian de los Reyes case na ginagawa yatang santo ni Father Flavi Villanueva, isang patunay na ang hustisya sa Pilipinas ay naandar sapagkat lahat ng pulis, tiwaling pulis, na nasangkot doon sa pagpatay kay Kian de los Reyes ba yun, ay nahatulan at sila ay naghihimas ng rehas na bakal sa kasalukuyan. So, justice is really working in the country. It were not as if merong involved sa EJK pagkatapos cut-free. Iyan ang exhibit A, yung Kian de los Reyes na yan, na ginawa pa nilang museum, ginawa ng museum, na patunay na ang hustisya sa Pilipinas ay umiiral at hindi kinakailangan ng isang ICC. Admar. Opo, Kian de los Santos po, Manong Jay. Pero doon po sa isang tanong ko po, na meron bang mga kinasuhan, no? Kahit sa anong klase ng krimen na ginawa, na mga matataas na opisyal, mapapresidente, vice-presidente, yung mga national figures po after ng kanilang pamumuno na pwede namang paggayahan sa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na iasa sa ICC pa ang paglilitis? Kadami. Lahat na kinasuhan. Ang pinaka-specific dyan na kinasuhan at nabilanggo ay si former President Joseph Estrada, na talagang former president who was charged in a court, in the Philippine court, and was convicted for the crime na sinampalaban sa kanya. So, ano pa bang ibang patunay ang kailangan natin sa mundo na ang ating sistema ng hustisya ay gumiiral ng maayos dito sa Pilipinas? Maraming kinasuhan. Nandiyan si Bong Revilla, isang senador, si what's his name, Jingoy Estrada, si GMA, former President Gloria Macapagal Arroyo. Nandiyan yung former Assistant Secretary, Undersecretary ng Agriculture, si Lozano. Ang daming kinasuhan na, ano pangalan ito? Tapos kung sasabihin mo naman corruption, ang example numero uno si Janet Napoles, hanggang ngayon ay nasa bilibid ng mga kababaihan, no? Facing, anong tawag nito? Court decisions of 100 of years yata, no? So, walang dahilan. Wala talagang dahilan. At mismong, nakakatuwa nga ito, Admar, kasi mismong yung lawyer from the Philippines na nandyan sa ICC, ang umaamin na merong kasi ginamit pa niya yung video ni former DOJ Secretary at saka ng Presidente, si BBM, na talagang hindi pwede dahil may umiiral na hustisya sa Pilipinas. Kaya nga natatawa ako habang nanonood at nakikinig sapagkat parang binibigyan mo ng bala yung depensa para manalo sa kanilang kaso, no? Pero sa tagal na po na nangyari itong mga akusasyon na nila, di ba una na nilang nabanggit
lumilitaw nga ulit dito sa social media yung video ng paninindigan ng Pangulong Marcos Jr. na hindi siya makikipag-ugnayan sa ICC. Wala na tayo sa jurisdiction nila. Hindi kikilalanin yung warrant of arrest, maging ang Justice Secretary noong unang bahagi ng termino ng kasalukuyang administrasyon. Meron pang pagbabanta na aarestuhin, hindi kinikilala. Bakit wala tayong narinig na during that time ay sinabi nilang ay may failure of justice system, pero dito kay Pangulong Rodrigo Duterte? Tama yun. Kasi hindi lang pwedeng gamitin argument nga dito sa confirmation hearing. Kasi yun nga, ginamit pa. Pagkatapos, in-splice pa yung speech maging yung speech ni former President Duterte. Kaya napilitan yung depensa na mag-rebut at binasa niya ng buo at pati yung highlighted na hindi sinama doon sa presentation ng panig ng taga-usig. Kaya sabi ko nga, kung wala lang extra, paano ba sasabihin yun? Walang extra push, whether in kind or in cash, dito sa mga taga-ICC, palagay ko any lawyer in his right mind would agree with me na kailangan palayain na si Duterte sa lalong madaling panahon from his incarceration before a criminal court that has no jurisdiction over the subject. Opo. Napanood niyo ba yung isang video na ginamit din sa ICC na tila nanonood sa isang CCTV footage ang Pangulong Rodrigo Duterte at kayo rin po ba ay nagtataka dahil iba yung interpretasyon nila doon sa panonood? Kasi parang ang sinasabi nila, mismo ang Pangulo ang nangunat, walang ginawa at hinayaan. Pero yung iba naman, nagkokomento, saglit lang, nire-replay lang yung pangyayari. Nabanggit pa nga doon sa subtitle na sinasabi niya doon sa isang piskal na ganitong kaso, pasok ito sa ganitong kaso laban doon sa mga suspect. Alam mo, mali pa nga yung presentation. Makakatulong pa nga yung kay Mr. Duterte sapagkat malinaw doon na hindi kinukonsinti ng presidente kung ano man yung mali. No? In likewise manner, even when ang dami pang hindi piniser doon ng defense. Nung nagpunta sa Malacanang yung mismo magulang ni, anong pangalan nito? Ni Kian at nag-apologize yung magulang dahil sa isinasangkot nga ang presidente samantalang yung mga involved na pulis ay nasentensyahan na. No? So, itong mga bagay na ito ay malaking sabi ko nga, malaking bagay para sa depensa kung walang outside forces o influence doon sa maaaring kahinatnan ng kaso, no? Kung argument at argument lang, ebidensya sa ebidensya, wala talaga, hindi tatayo yung kaso. Kasi maging yung abogado, hindi niya masabi na merong isa o kahit isang kaso na magsasabing, may witness na titindig at magsasabing, ako po, nakita ko, binaril mismo ni Duterte yung aking anak o aking kapatid o aking tatay, nanay, kung ano man yon. Walang ganun eh. Opo. Doon sa paggamit nila sa issue naman sa kaso ni Kian De Los Santos sa Manong Jay, kasi ito yung parang hinahype talaga nila ngayon eh. Ang katotohanan naman nito, hindi po ba nakipagkita mismo ang mga magulang na ni Kian at tumingin ng tulong nga at na-convict yung mga may kasalanan na mga pulis na sangkot doon sa pagpaslang kay Kian De Los Santos, pero hindi nila nailatag doon at kung involved itong dating Pangulo, pwedeng ibasura yun or pwedeng hindi. Ilitaw yung mga ebidensya kasi napatawag pa nga sila sa mga pagdinig. Pwedeng gamitin ang lahat ng kapangyarihan kasi incumbent pa or presidente pa siya during that time, Manong Jay. Tama. Nagkaroon pa nga ng katatawanan yan sapagkat
apologetic yung mag-asawa, pero yung tiyo na hindi nakasama sa Malacanang ay nagrereklamo. Di ba? Naging ano yan naging butt of joke ba yan? Dahil ang akala niya nagkameron yung yung kapatid. Di ba? So ito yung mga ito yung mga instances, sabi ko nga, na mismong ang panig ng taga-usig ang sumasablay sa kanilang mismo mga ebidensya, no? Kapareho nung isa, ito na-post ko sa aking pahina sa social media, na nung una siyang humarap at sinabi niyang ang aking kapatid ay biktima ng EJK, pinatay, no, pinaslang. Samantalang siya ay pusher, nung nakita nung mismong tao, ay lumabas siya na hindi pala siya pusher, hindi pala siya pinatay, siya ay nagtatrabaho OFW. Oh. Umiiyak siya, bakit niyo ginawa? Magkano ba binayad sa inyo? Sabi niya gano'n. Tapos nung mabisto yan, nitong huli, diyan sa pagharap na diyan sa pagpunta na sa may The Hague, no, sa the Netherlands, ibang litrato naman ang hawak niya. Ito yung kapatid ko, ika, na pinaslang ng mga tao ni Duterte. So itong mga bagay na ito ay magpapatunay lang na meron talagang issue, hindi ito issue ng human, anong tawag niyan? Crime against humanity, kundi this is a political hatchet program by the communist terrorist group in conjunction with some people within the Marcos administration, Edmar. Bilang panghuli na lang po, Manong Jay, nakikita nyo po ba na ang kahalagahan din or gaano kahalaga na maglabas na ng desisyon ng Korte Suprema doon sa mga hiling at kumo-question nga doon sa naging sistema po ng pag-aresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, or baka mas lalong magkahati-hati ang ating bansa dahil sa iba't ibang mga pananaw, iba-ibang mga eksperto sa batas ang nagsasabing ganito, hindi magkatugma sa ibang pero alam natin, ang tanging ang Supreme Court lamang po yung may final say ukol po dyan. Alam mo, kung sa ngalan ng soberenya o kasarinlan, no? Hindi na, not for anything else. Because this is now a case of our sovereignty as a nation. Hindi lang si Duterte bilang isang Pilipino, pero tayo bilang bansa ang inaatake rito. That is why, with due indulgence and due respect, sabi nga ng mga abogado sa ating mga maestrado sa kataas-taasang hukuman, I think it is high time and they should act with dispatch to address the several petitions filed before them so that once and for all, the people of the Philippines will be guided, no? At malaman din ng mundo kung ano ang tindig natin bilang isang republika, bilang isang democratic country vis-a-vis dito sa ginagawa na masasabi kong sarswela dyan sa International Criminal Court, because tainted na ang ICC. Money is being talked about, gifts are being talked about, anong tawag nito, accommodations in flashy hotels with anong tawag nito, food for the kings and queens. Nakakahiya, no, para sa ICC. The mere fact na ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng International Criminal Court ng Rome Statute is already an argument itself that ICC has no jurisdiction over Mr. Duterte or any Filipino for that matter, or the Republic of the Philippines, Admar. Ayan, Sir Jay, nako, ICC pa lamang tayo, issue ng ICC. Hindi pa natin nababanggit itong issue nga ng mga ex-Marines, no? Pero siguro sa susunod na lamang po, Sir Jay. Siguro, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ako, meron lang ako isang mensahe kay former Senator Sonny Trillanes. Hindi po ako nag-press con kahapon, hindi po ako kasama nung mga dating sundalo at mga army reservist. Bakit ba ako sinasama-sama niyo siya nandito po ako sa bukid, nagsasaka.
Maraming salamat po. Thank you. Thank you po, Sir Jay, sa inyo po oras. Ayan po mga kababayan, si Sir Jay Sonza, isa pong political commentator ang ating pong nakasama napakinggan ngayong umaga. Kaugnay nga po dito sa pagdiriwang ng paggunita ng ika-4 na pong anibersaryo ng People and sa People Power Revolution at ang nagpapatuloy po na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC.